May isang propesiya sa Biblia, partikular sa aklat ni Daniel, na parang isang, alam mo yun, isang cosmic clock, isang countdown na nakatutok sa isang napakalaking event sa kasaysayan. So, ano ba talaga to? At bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa hen? Tara, samahan niyo kong i-decode ang misteryong to. Ito na, ito yung mismong sinabi ng anghel na si Gabriel. 77. Ang weird, di ba? Parang code. 77. Para daw wakasan ng pagsasalangsang, tapusin ng kasalanan. Ibig sabihin, ang bigat ng misyon nito. Pero ano ba talaga tong 77 na to? Yan ang puzzle na susubukan nating buuin ngayon. At dito na talaga magkakatalo lahat ng interpretasyon. Kasi yung 70 linggo, literal ba yan na 490 na araw lang? O baka naman may mas malalim itong kahulugan, isang bagay na kapag nalaman natin, babaguhin ang lahat ng pagkakaintindi natin sa timeline na to. Okay, so first step para ma-solve to, kailangan nating intindihin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 70 linggo. Balikan natin yung original language, yung Hebrew, at tingnan natin yung math sa likod nito. So eto yung susi. Yung salitang ginamit sa original text ay Shabua. Hindi lang yan basta-basta week na tulad ng alam natin. Ang literal na meaning nito sa Hebrew ay isang set ng 7 o a unit of 7. Gets? So kung sinabing 70 Shabuha, ibig sabihin 70 sets of 7, which is 490. Pero ang tanong, 490 na ano? Araw ba? Buwan? Yan ang susunod nating aalamin. Well, dito na pumapasok yung tinatawag na day for a year principle sa pag-interpret ng mga propesya sa Biblia. May pattern kasi. Halimbawa, naaalala niyo yung kwento ng mga espiya sa Kanaan? Nag-espiya sila ng 40 days. Tapos dahil sa pagsuway nila, naging 40 years silang naglakbay sa disyerto. Isang araw, katumbas ng isang taon. So mukhang ganito gumagana yung prophetic clock. So i-connect natin yung dots. Shabua means a unit of 7. 70 Shabua is 70 times 7, so 490 days. Tapos, i-apply natin yung principle na 1 day equals 1 year. So yung 490 days, nagiging 490 years. Wow! Hindi pala ito basta-basta, no? We're talking about a timeline na halos 5 siglo ang haba. Okay, so gets na natin. 490 years, malinaw. Pero ang next question, para kanino ba tong propesiya na to? Kasi sabi ni Gabriel, para ito sa iyong bayan, referring to Daniel's people. So, sino ba talaga ang tinutukoy dito? Dito may dalawang posibleng sagot. Yung una, baka para lang ito sa mga ethnic Israelites, yung mga lahi ni Abraham by bloodline. Pero yung pangalawang pananaw, mas malalim. Baka hindi ito tungkol sa lahi, kundi tungkol sa spiritual na identity. Yung mga taong sumusunod sa Mesiyas, yung nagiging larawan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ayon sa interpretasyong pinagbabatayan natin dito, ang sagot ay yung pangalawa. Ang propesya daw ay para sa tinatawag na nobya ng Mesiyas, isang community of believers. So hindi mahalaga kung Hudyo ka man o Hentil. Ang importante ay yung pananampalataya mo. It's not about blood, it's about the heart. So ayun, may 490 years na tayo at alam na natin kung para kanino. Ngayon, ito na yung pinaka-exciting na part. Kailan ba nagsimula ang countdown? Ano yung starting gun? Ayon mismo sa Daniel chapter 9, ang simula ng countdown ay isang dekreto na ipanumbalik at muling itayo ang Jerusalem. Sounds specific, di ba? Pero pag tiningnan natin sa history books, may ilang dekreto pala mula sa mga hari ng Persya. So parang detective work to. Kailangan nating hanapin yung tamang-tamang utos. Pero bago tayo tumingin sa mga petsa, isang mabilis na paalala lang ha. Yung banal na kasulatan, sobrang specific yan. Pero yung historical dating, minsan may konting, alam mo na, discrepancies, mga ilang taon na pagkakaiba. So ang focus natin ay yung sinasabi mismo ng text. Yun ang guide natin. Okay, so ito yung 4 na kandidato natin. May utos si Haring Cyrus, tapos si Darius, pero yung mga yon mas focus sa pagpapabalik ng mga bihag at pagtatayo ulit ng templo. Then, may 2 utos si Artaxerxes. Yung una, para pa rin sa pagbabalik. Pero yung pangalawa, yung noong 445 BC, ito yung nagbigay ng pahintulot na itayo ulit yung mga pader ng Jerusalem at bigyan sila ng political authority. Kung babalikan natin yung clue, ipanumbalik at muling itayo ang Jerusalem, parang ito na yung pinakaswak, di ba?
Ayan! So, may timeline na tayo, may mga tao, at may possible starting point na. Ngayon, yung pinakamalaking tanong, bakit? Para saan tong buong 490-year plan na to? Ano yung end goal? At eto na, binigay mismo sa text yung 6 na layunin. Pakinggan nyo to. Wakasan ang pagsalangsang, tapusin ang kasalanan, magbayad sala para sa kasamaan, dalhin ang walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitin at propesiya, at pahiran ang kabanal-banalang lugar. Grabe, hindi to biro. We're talking about a total reset para sa lahat, ang pagwawakas ng kasalanan at simula ng perpektong katuwiran. Tapos yung huling part, yung pahiran ang kabanal-banalan, ayon sa source natin, may specific na ibig sabihin yan. Hindi raw ito tumutukoy sa pagpapahid ng langis sa isang tao, tulad ng isang hari o pare. Sa halip, ito daw ay tumutukoy sa isang event, yung Great Atonement para sa santuario sa langit. So, isang cosmic level na paglilinis ika nga. Napaka-importante ng detalyeng yan sa interpretasyong ito. So in essence, itong 490 years na to, ito yung divine master plan. Isang itinakdang panahon para tapusin na yung problema ng kasalanan, para ayusin yung gulo, at para ihanda yung grand entrance ng kaharian ng Mesiyas. Ganun kalaki yung scope nito. At ito yung ultimate promise. Kapag natapos na ang 70 linggo, magwawakas ang pagdurusa ng sangnilikha, magaganap ang pagbabayad sala, makakamit ang kapahingahan, itatatag ang kaharian ng Mesiyas. Imagine that! Hindi lang to a full stop, kundi isang brand new start para sa lahat. Kaya yung pag-aaral natin sa sinaunang propesiyang to, hindi lang to simpleng history lesson. Nagiiwan ito ng isang napakalaking tanong para sa ating lahat. Kung itong prophetic clock na to ay tumatakbo pa rin sa isang paraan, ano kaya ang ibig sabihin niyan para sa mundo natin ngayon? Anong epekto nito sa pagtingin natin sa mga nangyayari sa paligid natin? Isang bagay na talaga namang dapat nating pag-isipan.